Hello mga kabanding! It's me again! Ngayon ay nasa puntod kami ng aming parents and grandparents. Laging gustong pumunta dito ng mga bata kapag galing sila sa abroad. Then pag umuwi rito sa Pilipinas, pagdating or before sila umalis, talagang madalaw muna sila. Very secret sa kanila yun. Although, lagi naman kasama sa prayers, lagi naaalala, gusto pa rin nila na nadadalaw dito sa kanilang huling hantungan. So, this day, ay magkakasama na naman kami with our siblings, o my siblings, para kumpleto kami. Of course, with my husband and daughters. So, ayun, samahan nyo kami ngayon sa araw na ito at talagang magsasama-sama kami, magbabanding, and after this day, meron pa uling another day na magsasama kami para masulit yung panahong nandito ang mga bata. Okay, attendance check. Renan Valencia and family. Jobel and Dritch. Jobel, Jomel, Dritch, and Binbin. Ba't nandiyan ka, Jody? Ba't ampon ka ba? Dito ako sa kabila. Okay, and Antonio and Raquel's family. Ayan. And of course, Taffy and where's the other one? Kiwi's fam. Ayan, ayan. Tubig. Kompleto. Wala si Fiona. Si nanay. Si Earl pala. Tulog yata. Tulog pa. Kasi ang tulog nun madaling araw. Paut na bibiyan? Come here, Taffy. May antik daw dyan, baby. Come on. Very good naman. Oh, yan na. Baka may antik ka na. Dritch, Bin, kumusta naman? Anong sasabihin mo kay Mami? Ano masabi mo kay Mami? Mami? Mami, kunin mo na yung sakit ko. Kunin nyo na yung sakit. Ano masasabi mo sa biyanan mo? Kunin mo na. Kunin mo na lahat sa akin. Huwag lang Huwag lang ang ating mahal. Oh, yan, Mami, oh. 18K yan, oh. Ngiti. 17 lang. 17. Ngiti. Ngiting 17K. Yeah. Dapat kita. Si Astro Boy, sino? Si Iron Man, no? Ganyan, oo. Ganyan. Come here. Si nanay, si tatay. Dritch, may sasakyan ha. Lalagot ka kay Mami, nakuloko ka talaga. Close kayo ni Mami. Araw-araw niya yata pinapaliguan yun, no? Sisipunin yun. Sabi namin, ma, once a week lang yung pinapaliguan. Sabi ba naman, di nag-amoy aso yan. Alangan naman, mag-amoy tao.
tuloy-tuloy natin exam news pa rin po. Brin. Ang ganda ng tanawin, ano? Eto nga, at nasa magandang spot tayo dito sa Rosario, Panlasang Pamana. At kitang-kita natin itong Taal Volcano, hindi ba? Napakaganda at talagang dito sa pwesto natin dito, walang kahit anong distraction. Makikita mo yung ganda ng paligid. At nandito nga kami for our tanghalian ng family, and we are waiting na tawagin pag ayos na yung aming table. Sabi ko nga sa inyo kanina, tayo ay magbabanding. So, after 2 days to, nung una naming labas, ayan, dito naman kami napadpad sa Tagaytay. And kanina, before kami dumiretso dito, galing din kami sa isang place na very special place for us. Saka na namin yun isi-share sa inyo. And then after here naman, tutuloy din kami sa isa pang lugar kung saan diretso ang bonding. Siyempre, sagarin na natin ito kasi nga ito rin si Bunso, kailangan na rin bumalik kinabukasan sa kanyang pag-aaral, of course, sa Baguio. Kaya naman susulitin na talaga natin yung mga natitira pa nating oras na magkakasama. Ulilit Caldero. Magkano? Hindi mo naman maluluto yan, display lang. Dito, tingnan mo mga busay nila dito. Ha? Waiting na lang kami rito sa aming orders. Kaya, pwede pang mag-cellphone. Maya-maya ay nako, lahat ng aming mga gadgets ay kukunin nitong aming si Ate Adi at itatabi. So, magkwentuhan lang daw kami and enjoy yung food. Wala daw munang gadgets. So, pansinin nyo, wala na kaming hawak dito nung kami ay kumakain na. And, napakasarap ng food.
syempre, Filipino food ang nakahain. Yan naman lagi yung gusto ng ating mga anak kasi nga, pag nandito sa Pilipinas, gusto nila syempre yung sariling ate naman ang kanilang natitikman. Ayun lang pala yung Starbucks, oh. Iba yan. Let's go. Wow, gentleman. Ilagay mo sa gilid. Lagay mo raw, tatay. Dito ba? O dito na lang siya. Walang laman. Mahaba eh. Tanggal na si Princess. Dito, tinatanggal ba to? Oo. Oh. Bukit na napili ni Dean. Yung kay, ano naman, kay Dritch. Ang elegant. Makikinta. Dapat tsura ka ng ano, yun na rin kasi kung ay ano, gold ko yun. Tama naman dito. Diyan o, dyan yung mga pang-aso. Tapos dito yung iba. Ang gusto ko ng dami pa yung ano sa Ang laki nito. Tatakbo mo lang yun.
By 2 eh. Sunod lang tayo doon sa may pambili. Sabado. Dito nag At ngayon ay dumating na nga ang araw na kung pwede lamang iwasan talaga, pero kailangan nang bumalik sa Canada nitong aking mga anak. At nagpiprepare na nga kami, kinikilo namin yung kanilang mga i-check-in. At dito nga sa unit na ito, nag-rent for a month, nagstay itong ating mga anak. Ayan, at maya-maya lang ay tutulak na kami papuntang Terminal 3 na iya. Kasama naming maghahatid sa airport ang mami ni Earl. Madaling araw itong biyahe namin to airport. Kailangan kasi at least 3 hours before the flight ay ando na at makapag-check-in na at makapasok na sa immigration itong ating mga anak. Umuwi ang between ko dito sa Pilipinas, wala pa siyang definite date kung kailan babalik sa Canada. But nung natanggap na niya, nai-email na sa kanya yung kanyang permit to work after nga ng schooling, yun na nga, nag-decide na rin sila na mag-ate na sasabay na nga ang aking si Between sa kanilang pagbabalik sa Canada. Maliban sa nakakalungkot na katotohanan na paalis na sila ate, mas malungkot and very down yung feelings namin, lalong-lalo na nung aming bunso, si Jody. Kasi kinailangan niyang bumalik na sa Baguio dahil meron na siyang exam for the rest of the week. So, need niyang bumalik na at yun na nga, hindi siya makakasama sa paghahatid sa airport dito sa kanyang mga ate at kuya. Makapasok na nga doon sa check-in itong aking mga anak, ay dito naman kami sa bandang taas pumunta. Of course, hindi tayo allowed dyan sa kanilang pwesto na yan. So, doon kami sa taas. And naghihintay na lamang kami dahil pwede naman sila na pumunta pa sa amin, sumama pa sa amin. Masulit pa namin yung mga time na pwede silang magstay muna before sila papasok sa immigration. So, ayun, naghintay lang muna kami for the meantime.
Bagong dating yan. Susunduin na natin. Sunduin na natin. Dumating na. Kamuning Station. Napakabilis talaga no ng panahon. Ang bilis-bilis ng mga araw. Lumipas na agad ang mahigit isang buwan. Si Julia ay nagstay ng mas matagal. Sila ate kasi ay isang buwan lang talaga. Si Julia naman ay 2 months and a week, mga ganun. Nakakalungkot man every time na dumarating yung ganitong pagkakataon. Thankful pa rin kaming mag-asawa. Kami na mga pamilya nila na nandito na nagagawa pa rin nila na makauwi-uwi pa rin.